Vera's POV. Sa nakalipas na araw, naging abala sa paghahanda si Vera para sa art exhibit na dadalohan niya. Napaaga rin ang biyahe niya patungong Spain dahil may dinalahan siyang auction. Di naman niya yun panghinayangan dahil nakuha niyang isa sa obra ni Milias na The Twins. Bahagya niyang hinaplos ang painting na bagamat kababakasan ng pagkaluma ay buhay na buhay pa rin kung titingnan. Yon ang isa sa pinagtataka niya kaya naman napukaw ang interes niya sa pagiging pintor. Gusto niya sana maging modelo pero dahil maikli ang pasensya niya, di na siya tumuloy pa. Baka imbes na sa simpleng interview lang makipagbardagulan pa siya, sakali mang di niya magustuhan ang ibabatong chismis patungkol sa kanya. Beautiful! Usal niya habang hinahaplos bawat sulok ng kwadradong obra. Bukas na ang exhibit, handa naman ang obrang dadalhin niya para doon, kaya lang nagbago ng plano niya. Maingat na binaba niyang obrang hawak niya sa kama bago humarap sa salamin. Suot ang kulay itim na silk lingerie na tumatakip sa kanyang katawan. Nakayapak ang mga paa, nakalantad ang maputi niyang hita at binti. Bahagya niya ring ibinaba ang kanilang manggas ng lingerie hanggang sa itaas ng kanyang balikat. Pinakatitigan ang kanyang replika sa harap ng salamin na may paghanga para sa sarili. Maya-maya pa'y inayos niya na ang kamera. Umupo sa kama bago tinakpan ng maskarang kulay pula ang kalahati ng kanyang mukha. Ang kalahati nakikita na para bang nagbibigay misteryo kung ano ba ang kanyang totoong anyo. Tumitig siya sa lens ng kamerang nasa harap niya at kinukunan ng sarili niya ng larawan. Bilang wala siyang modelo, sarili niya na lang ginawa niyang modelo para sa obrang ipipinta. Nais niya sana si Lex ang ipinta na nakaayos ng kung ano ang ayos niya ngayon. Ayaw naman ni Lex dahil naiilang tong makita niyang kabuuan ng katawan nito. Nang tignan niyang tatlong larawan niyang kuha sa kamera, napangiti siya. Yon kasi ang eksaktong kuha na gusto niyang ipinta. Ang babaeng nakaitim lingerie habang may pulang maskara na nakatakip ang kalahati nitong mukha. Kung titingnang mabuti, kaakit-akit ang babae. Punong-puno ng paghahangad ang mata nito, para ba naghihintay ng lalaking handa siyang dalhin sa walang kasing ligaya. Ngunit ang totoo sa likod ng maskarang suot nito ay ang babaeng lumuluha. Umaamot ng pagmamahal sa taong di niya kailanman minahal. Puno ng pasakit at paghihirap ang kalooban at halos bumigay na sa hamon ng buhay. Kinuha niyang gamit niya at sinimulang iguhit ang larawan niya. Hindi naman malalaman na siya yon dahil kalahati lang na mukha ang makikita. Isa pa, iibahin niyang ibang detalye para hindi malaman kung sinong nasa likod ng maskarang kulay pula. Eksperto at tila ba may kung anong sumanib sa kamay niya dahil ang bilis niyang magpinta. Pag ganitong seryoso siya, wari mo'y nasa ibang mundo siya na ang tayong hangad lang ay maipinta ng maayos, maganda, at parang buhay at patotoo ang obrang ginagawa niya. Na mga lahati siya sa ginagawa, biglang tumunog ang cellphone niya. Wala sana siyang balak pansinin iyon at planong tapusin nilang munang ginagawa niya bago tawagan ulit ang sinumang istorbong gumagambala sa ginagawa niya. Ngunit nang mapansin tunog ng tunog ang cellphone, nangulot ang noo niya. Tumayo siya at kinuha ang cellphone sa study table. Ano na naman kaya ang problema ng bruhang to? Tanong niya sa kanyang sarili na makita na si Lex ang gustong makipag-FaceTime sa kanya. Bale walang sinagot niya yon at inayos ang cellphone paharap sa kanya bago siya bumalik sa pagpipinta. Busy ka? Tanong ni Lex sa kanya. Medyo, pagkakakitaan to eh. Bahagya siyang tumingin sa kanyang kambal at kumindad. May papagawa ka ba? Magkano? Kailangan ko ng pera kaya papatusin ko na kung ano man yung kagagahan mo. Aniya pa bago muling bumalik sa ginagawa. Narito na kami sa Florida. Bahagya siyang natigilan, ngunit bumalik din sa pagpipinta. Si Daddy at Mama lang kasama ko. Bukas na ang kasal ko, Vera. Tuluyan niya nang binitawan ng paintbrush at hinarap ang kambal. What do you want me to do? Seryoso at nag-aalalang tanong niya sa kanyang kambal. Gaano man patatagin ni Lex ang kanyang sarili, alam niya, kinakabahan to o kaya naman natatakot. Di naman kasi ang klase ni Lex sa nakikipaglapit sa lalaki. Buong buhay, school at bahay lang kanyang naging ruta. Ni crush nga yata wala ito eh. Tapos out of the blue, magpapakasal? Makakapunta ka ba bukas? Balik tanong nito sa kanya. Umilap ang kanyang mata dahil sa totoo lang, di talaga siya makakapunta kahit gustuhin niya man. Di niya maaaring palampasin ang exhibit para bukas. Kumbaga bukas na ang biggest break niya para sa mundong gusto niyang tahakin. Para sa pangarap niya, ang maging isang magaling na pintor at maihanay man lamang ang obra niya sa mga nagagandang obra ng tanyag ng mga pintor sa loob at labas ng bansa. Bukas ang art exhibit ko, Lex. Sorry hindi ako makakapunta ha. Kahit matapos na maagang exhibit, hindi pa rin ako aabot sa kasal mo.
Napabuntong hininga siya. Pinakatitigan ng paintbrush na nilapag niya sa tabi ng cellphone niya. Okay lang, mas mahalaga yan. Isa pa, kasama ko naman si mama at dad, pero iba pa rin talaga kung kasama ka. Nginitian siya ni Lex na nagsasabing okay lang talaga kahit di siya makapunta. Dahil doon naging panatag ang loob niya. Muli niyang hinawakan ng paintbrush at bumalik sa ginagawa. Hindi naman pababayaan ng mga magulang niya ang kapatid, lalo na sa araw ng kasal nito. Teka nga, napaisip siya bago bumaling kay Lex. Bakit sa Florida kayo kakasal? Ba't hindi sa Pilipinas? Tsaka ano ba yung kasal mo? Civil? Engrande? Okay lang nakakaalam. Sunod-sunod niyang tanong na mapagtantong sa Florida ang kasal ng kanyang kambal. Walang diborsyo sa Pilipinas. Sagot naman ni Lex. Isa pa, may dadaluhan daw na kung ano man si Alexander. Magkwento ka nga tungkol dyan sa Alexander Gafford na yan. Nakita na ba kayo? Anong itsura? Gwapo ba? Muli niyang tanong na may himig panunokso sa kapatid. Kung pangit yan, mabuti nga dyan na lang kayo magpakasal. Ayoko malahian ng no comment na lang. Giit niya pa na kinatawa ni Lex. Gwapo naman pero suplado. Prangka, matangkad, matangos ang ilong. Asol ang mata, mapulang labi. Mabango, mukha rin maganda ang pangangatawan. Kaya lang bugok. Mahabang salaysay ni Lex sa kanya. Tumikwas ang kilay niya sa paglalarawan nito sa lalaking mapapangasawa ni Lex. Batay sa itsura na matandang Gafford, pati na rin ang pangalan nitong anak na si Alexander Gafford, hindi talaga maikakaila gwapong Alexander na mapapangasawa ng kanyang kambal. Ngunit nung sabihin nitong bugok, ekis na siya kaagad. Sabihin mo sa akin kapag pinaiyak o sinaktan ka ng Alexander na yan ha, tatambangan ko talaga yan. Aniya, habang nagpipinta na ulit. Vera, hindi niya nilingon si Lex pero mariin naman siyang nakikinig dito. Pwede bang Putol niya na mapansing, kinakabahan ng kanyang kakambal. Pwede bang Huwag mong sabihing magpanggap akong ikaw sa araw ng kasal ninyo. Tigilan mo ako, Lex. Wala akong plano magpakasal. Napangiwi naman si Lex sa sinabi niyang iyon. Muli, nagpatuloy si Vera sa ginagawa niya, lalo na't malapit-lapit na siyang matapos. Ganon siya kabilis kapag ginaganahan siya at nasa mood siya sa ginagawa. Di naman yun ang ibig kong sabihin. Paliwanag ni Lex bago tumikim. Ngunit nang muli nitong sabihin ang gusto kong mangyari, nabitawan ni Vera ang paintbrush at mabilis pa sa 4:00 na bumaling kay Lex. Pwede bang ikaw ang makipag-honeymoon kay Alexander pagkatapos ng kasal? Hindi yun ang inaasahan niyang pabor na hihingin sa kanya ng kanyang kakambal. Kaya naman gano'n na lang ang pagsigaw niya, halos magtalsikan din ang kanyang laway. Peste? Nagpapabayad ako, oo, pero hindi ko yata maaatim na makipag-honeymoon na maging bayaw ko, no? Gosh, ang awkward nun. Kaya mo na yan. Manalangin ka na lang. Giit niya pa, bago walang pakialam na tumayo. Pero, Vera, ano man naman na wala ko experience sa ganyan. Birin pa ako. At ako, hindi? Putol niya sa sasabihin pa ni Lex. Pinanlakihan niya na mata si Lex na ngayon, halos umalsa na rin ang mata niya habang nakatitig sa kanya. Oo nga't papalit-palit ako ng lalaki. At kung gaano ko kabilis magpalit ng pang-ibaba, ganoon din ako kabilis magpalit ng lalaki. Pero hindi ibig sabihin nun nasisid na nilang perlas ng silangan ko, no? Asek ni dito na tila ba namamalik mata sa kanyang nakikita. Bakit nagkaganyan ng suot at halos makita ng katawan mo? Manghang tanong nito sa kanya. Don't tell me, pinapaligaya mong sarili mo dyan sa Spain. Giit pa nito bago umiwas ng tingin sa kanya. Sira, tingin mo sa akin. Desperada para paligayahin ko sarili ko? FYI, kung hindi mo sana tinanggihan ang offer ko sa'yo, magiging modelo para sa obra ko. Hindi sana ako magsasariling sikap dito, no? Baliwalang sagot niya naman. Muli siyang umupo at nagpinta. Kanina lang konti na lang matatapos na niya ang ginuguhit niya. Di na rin naman nagsalita pa si Lex, pero dinig na dinig niya ang malalim na buntong hininga. Manood ka ng video, para naman alam mo, ang gagawin mo sa unang gabi ninyo? Payo niya rito bago natawa ng malakas. Di niya ma-imagine kung ano ba ang itsura ni Lex habang nanonood ng kakaibang video. Lalo pa yata ako nakikipagsalo na ito sa kanyang asawa. Anyway, good luck sa exhibit mo. Galingan mo and always remember that we are so proud of you. Bye na, tawag ako ulit sa'yo bukas. I love you. Nginitian at nag-flying kiss na lang siya sa kanyang kambal bago maling bumalik sa pinipinta niya. Konting pahid na lang ay malapit na rin siyang matapos.
Gusto niya sanang narito rin sa Spain ng pamilya niya upang samahan siya at mapanood siya sa gaganaping exhibit. Kaya lang bukod sa laging abala ang kanilang mga magulang, dumagdag pa ang kasal ng kambal niya. Aminadong minsan nakakaramdam siya ng inggit sa kapatid dahil lagi itong pinapaboran ng kanilang magulang. Ganoon pa man, di niya rin naman gugustuhin mapunta sa sitwasyon ni Lex. Wala sa isip niya magpakasal sa ngayon at lalong hindi yon ang kanyang priority. Hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan na sinabi ng daddy na si Lex ang gusto. Si Lex ang puso at siya naman ang mata. Ngayon niya lang din halos napagtanto na tama ang sinabi nito. Limitado lang ang makikita at malalaman patungkol sa kanya. Tulad na lang ng pangalan niya na Veronica Santiago, sa edad niya at ang natapos niya. Bukod doon wala na. Wala rin kahit anumang maiuugnay sa kanya kagaya ng mga relatives, family background at address. Ngunit nang isearch niya ang pangalan ng kambal niyang si Lex, lahat ng tungkol dito lumabas. Pero na lang ang pagkakaroon ng kambal na kapatid. Perfect! Puri niya sa sarili niyang ginawa na matapos iyon. Buong paghanga niyang sinuri ang natapos niyang obra na dadalhin niya sa exhibit para bukas. Di lang simpleng babaeng nakasuot ng itim na lingerie at pulang maskara ang makikita roon. Nilagyan niya rin ng highlights na kulay itim sa palibot ng babae na kung susuruin mabuti para itong nagkukuble sa dilim. Ang tayong puti lang na makikita sa larawan ang kamang inuupuan nito. Pati na rin ang hita, binti, balikat at taas ng balikat nito na bahagyang nakikita sa pagkakalilis ng damit. Para sa kanya ito na ang pinakamagandang obrang ginawa niya. Essence of being a woman. Usal niya habang marahang hina-haplos ang painting. Tumayo siya takmang pupunta sa kusina upang kumuha ng maiinom. Wala rin naman siyang magawa at nakaramdam na ng pagkabagot. Ngunit nabaling ang atensyon niya sa cellphone niyang tunog ng tunog. Nang kunin niya yon at tignan ko anong meron, agad bumungad sa kanyang 3 chat messages galing sa kambal niyang si Lex. Binuksan niya ang una na nakapagpakunot sa kilay niya. Vera, anong pakiramdam ng paghagkan? Seriously, garon ba ka-inosente ang kapatid niya na pati paghagkan hindi nito alam? Muli niyang binuksan ng isa pa na talaga namang ikinatawa niya. Sinubukan kong advice sa sinabi mo. Nanood ako ng kakaibang video pero peste Vera. Lahat ng lalaki talaga nga namang may pagmamalaki. Pero kung ganun din ang kay Alexander, baka naman disable na ako pagkatapos ng honeymoon. Ngayon pa lang ipagdasal mo na ako. Hindi niya alam kung magre-reply ba siya sa chat ng kambal niya o hindi. Alam niya kasi ang pakiramdam ng kapatid niya ngayon. Minsan na rin siyang nakapanood ng ganong video at talagang nawindang ang buong sistema niya. Pero nayanig naman ang buong pagkatao niya pati na rin ang kanyang kaluluwa nang makapanood ng live nang nasa Baguio siya. Habang buhay niya na yatang dadalhin sa kanyang isip ang nasaksihan niya sa silid na yon. Kagad niyang kinarot ang sarili para lang magising sa katotohanan. Di magandang mag-isip ng tungkol sa kaharutan, lalo na't wala naman siyang boyfriend ngayon. Bukod sa maiinggit lamang siya, baka mabawasan pa ang puntos niya paket sa langit, sakali mang maglaho siya sa mundong ibabaw. Nagpatuloy siyang pumunta sa kusina, kumuha ng beer sa ref. Anong oras na rin naman at gusto niya nang matulog ng maaga? Kinuha niya ang robang puti sa sala bago pumunta sa balkonahe ng silid niya. Kagad siyang sinilubong na malamig na panggabing hangin na siya namang linamnam niya. Malayang pinagmamas niya rin ang iba't ibang ilaw na nagmumula sa mga sasakyan at buildings mula sa kinatatayuan niya. Akmang iinom siya ng beer na hawak niya nang mula sa gilid ay may nagsalita. Hola, buenas tardes? Nakangiting bati sa kanya ng lalaki sa kabilang balkonahe. Nasa 7th floor ang unit niya ngunit sa pagitan ng unit niya at unit ng lalaki may bintanang di naman nakabukas. Kaya naman kitang-kita niyang lalaki nagtataglay ng kulay asul ng mga mata. May malawak na ngiti sa labi, may hawak ding beer sa kaliwang kamay habang nakatitig sa kanya. You look familiar, have we met before? Seryosong tanong sa kanya ng lalaki na makailang ulit niya ring narinig sa iba. Handa na sana niyang sagutin to ng hindi. Ngunit nang pinakatitigan niya ang lalaki, bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Agad siyang tumalikod, bali walang iniwan ng lalaki nang dito sinasagot. Nasapon niya ang kanyang noo habang naglalakad papalayo sa balkonahe. Kung di siya nagkakamali, ang lalaking nasa kabilang unit ay si Adam Gafford. Usal niya na mapagsinong lalaki. Kumabog ng malakas ang puso niya, tila namawis ang kanyang palad. Posible kayang narito rin ang hambog na lalaking nakaengkwentro niya sa Baguio dahil narito rin si Adam? Nakilala kaya siya ng lalaki?
Anong ginagawa nito dito sa Spain? Kasali rin kaya siya sa art exhibit para bukas? Yon ang mga tanong na pilit niyang hinahanapan ng kasagutan hanggang sa humiga siya sa kama at unti-unti ginagapon ng pagod at antok. Sa kabilang banda, Grand Exhibition de Arte. Tila hindi pa rin makapaniwala at si Vera na ngayon nakatayo na sa bukana ng Museo del Prado. Marami ang taong tumutuloy sa loob ng museo upang tingnan at suriing mabuti ang mga nagagandahang obra na likha ng iba't ibang artist. Marami ng tao ang tumutuloy sa loob ng museo upang tingnan at suriing mabuti at yon ang halos bukang bibig ng mga panuhing sumusuri ng mga nakadisplay na painting sa hallway. Maravilyoso! Saan mang sulok ng museo? Lumakad siya papasok para makipagkamay sa mga tumitingin sa paintings na ginuhit niya. Ngiti, bate at beso at paminsan-minsan nagpapakuha ng larawan ang gawain ng mga nasa tabi ng painting niya upang paunlakan ang kahilingan ng mga panauhing tumititing doon. Maraming interesado at gustong bumili noon, ngunit wala pa nagaganap na usapan patungkol sa obra niya, kaya hindi pa siya makapagdesisyon. Plain and simple. Anang lalaking biglang tumabi sa kanya. Tumingala siya upang tignan ang lalaki, ngunit ganun lang ang gulat niya na mapagsino ito. Adam Gafford? Ito ang pang-apat na beses na nakita niya ang lalaki. Ngunit hindi tulad ng dati, mas nakikita nito na malapitan ngayon dahil nakatayo lang naman ang lalaki sa gilid niya habang nakatitig sa obrang gawa niya. Hello again. Humarap to sa kanya at pinakatitigan siya. Hindi kita kilala, pero pamilyar ka talaga sa akin. Are you one of my exes? Tumaas ang kilay na tanong niya. Si Adam ang kauna-unahang tumingin sa obra niya. Plain and simple ang naging komento. Hindi niya naman masisisi to kung yun lang naman na nakikita niya sa painting niya. Oh, I remember. Ikaw yung kahagkan ni... Nalaki ang mata niya at agad na tinakpan ang bibig ni Adam gamit ang palad niya. Sa dinami-rami ng pupwede itong maalala ay yung eksena pa talaga na paghaharutan at daghagan pa nga. Do not mention that. Wala ka nakita at mas lalong wala kang alam, okay? Anya rito, tang-tango lamang ang naging sagot. Tinanggal niya rin ang kamay niyang nakatayo sa bibig at bumaling sa kanyang painting. Adam, that's I know. Putol niya na naman. So, plain and simple. Para sa iyong masterpiece ko? Tanong niya. Tumikim naman si Adam sa tabi niya at maring nakatitig sa gawin niya. At first, yes. Pero kapag tinitigan ko ng matagal, doon mo lang makikita kung anong tunay na itsura sa larawan. Sagot nito bago pa bumaling sa kanya. Tell me, what's the story behind your masterpiece? Hinabig niya ang kanyang sarili at tinitigan din ang painting na nasa harap niya ngayon. Di naman sana talaga itong dadalhin niya sa art exhibit, ngunit nagbagong isip niya. Masyado na kasing common para sa kanyang iba't ibang tanawin, royalties. Hindi may paliwanag na obra na may kakaibang meaning, o kaya naman makukulay na bagay na siyang lagi niyang nakikita at common sa painting sa mga museo. Kaya naman tong painting na halos isang araw lang niyang ginawa ay dinala niya. That woman is living in the dark. Pag-uumpisa niya. Sa kabila ng ang kanyang kagandahan at perpektong hubog ng katawan, she is worthless. Yon ang alamat tingin niya sa sarili niya. Napabuntong hininga siya sa kaisipang baka kapareho niya ang babae sa painting, na bagamat siya ang nasa larawang yon, baka may pagkakahawig pa rin sila patungkol sa istorya ng kanilang buhay. Nakikita mo ba ang maliliit niyang pilat sa balat? Yan ang bakas ng paghihirap niya sa kamay ng mga tao na walang ibang ginawa kundi ang saktan siya at tutsikahan. But then, taas na pa rin siyang nakakapagsabayan sa hamon ng buhay. Sa likod ng kaakit-akit niyang muka at katawan, nagkukublay ang babaeng puno ng takot, hinanakit, at umaasam ng kahit konting pagmamahal. Beautiful! Humahangang usal ni Adam sa tabi niya habang nakatitig dito sa kanyang obra. Nang bumaling ang tingin nito sa kanya, bahagyasang yumuko dahil sa pagkailang na nadama niya. Would you like to go on a date with me? Maya-maya tanong nito. Di siya kaagad nakasagot sa kaibigan. Ngunit nang bumalik na sa normal at kalmado na siya, ginisihan niya ang binata na naghihintay pa rin ng sagot niya. Para-paraan tayo aniya at umirap. Sa pagkakaalam ko, kasal ka na. Sorry to disappoint you, Mr. Adam Gafford, pero hindi kasi ako pumapatol sa may sabit na eh. Malutong natawa naman ang pinakawalan nito na talaga nga namang kinabigla niya. Madaling kagaanan ng loob si Adam at tilin mahangin ang dating nito sa kanya. Ganun pa man hindi tatalab sa kanya ang pagpapakute nito kahit kano pa to kakute sa paningin niya.
Yes, I am married, pero wala akong asawa at karamihan doon tungkol sa love life ni Adam. Kaagad nangunot ang noon niya sa kaalamang yon na sinabi sa kanya ni Adam. Pwede bang ikasal ang isang tao pero wala namang asawa? Ano yun? Ilusyon lang? Kasal siya pero siya lang nakakaalam? What do you mean? Kuryosong tanong niya. Gumana na naman ang pagiging marites niya na pati pribadong buhay ng iba inuungkat niya. Ikukwento ko sa iyo kung papayag kang mag-date tayo. Nakangiti namang sagot nito. Kung ibang babae siguro ang initian nito malamang na napapayag din ng mabilis pa sa alas 4. Lakas kasing makahatak ng ngiti niya na talaga namang mapapa-oo ka talaga. Just date? Muli niyang tanong, naninigurado. No hunky-punky? Giit niya pa bago to tinaasan ng kilay. Magdi-dinner lang tayo. Wala. Gusto lang kitang kasama at makakwentuhan. Sagot naman ni Adam at tinaspa ang kanang kamay na wari may nanunumpa sa harapan niya. No touch. Walang hagdan, walang yapos, walang pagsasalo. Unless you... Okay, deal. Let's eat. Basta libre mo ako. Mayaman ka eh. Gagawin kitang sugar daddy. Ani ang kinatawa na lang nilang dalawa. Sa kabilang banda, kumpirmadong nagustuhan niya kaagad ang ugali ni Adam at tumaasa siya na maging kaibigan ng lalaki. Wala siyang maraming kaibigan o maituturing na best friend kaya po pwede na maging material friend si Adam para sa kanya. Yun ay kung gugustuhin din ba siyang maging kaibigan nito. Higit pa ron mas interesado siya sa buhay at love life ni Adam. Sabi ng daddy niya sa kanya, kasal si Adam, pero hanggang ngayon nanatiling lihim ang asawa nito sa mata ng mga tao. Yon ang pumukaw sa interes niya kung bakit din gusto niyang sumama rito. Kung tutusin, halos pareho rin sila. Hindi nga lang sa buhay pag-ibig, kundi ang pagkakaroon ng misteryo sa kanilang personal na buhay. Alexander's POV. Di mapakali si Alexander sa tabi ng kanyang mapapangasawang si Alexis dahil sa ayos nito. Gustuhin niya man singhalan to kung bakit nakasuot ng itim na damit. Nakulang lang ibalot ni Alexis ang buo niya sarili, hindi niya man magawa. Daig niya pa nga attend sa huling lamay, kesa kasal. Hindi rin niya to magawang sitahin dahil bukod kasi sa kasama ni Alexis ang kanyang mga magulang, nasa harap na rin sila ng attorney na magkakasal sa kanila. Nakailang ulit na rin siyang napabuntong hininga. Pakiramdam niya sa sentensya ng kanyang kalayaan. Ganun pa man tulad ng huli nilang pag-uusap, wala silang pakialam sa buhay ng isa't isa. I do. Sagot nito sa attorney na wari may nakabarang kung ano sa kanyang lalamunan. Ito na yata ang pinaka nakakabagot na 3 oras sa buong buhay niya. Tumingin siya sa kanyang relo para malaman ang oras. Para na rin mabaling doon ang atensyon niya at hindi kay Alexis. Great! I only have 4 hours left. I now pronounce you husband and wife. Nakangiting sambit ng attorney bago inayos ang mga gamit ito sa mesa. Mauna na ako sa inyo, tito, tita. Bali walang paalam niya sa mga ito na nakamasid lang sa kanilang dalawa ni Alexis. Matapos si Anunsong ganap na silang mag-asawa ni Alexis. May importante kasi akong pupuntahan, giit niya pa. Tumikim ang ama ni Alexis bago bumaling sa kanyang anak, habang ang ina naman nito ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Alexis. Hindi ka ba makakasama sa family dinner mamaya? Tanong nito sa kanya. Hindi na po, tito. Sagot niya bago bumaling kay Alexis. Pwede ka magstay sa bahay ko dito sa Florida. Binigyan niya to ng maliit na card na may address ng bahay niya. As I said, trabaho lang, walang personalan. Hinagkan niya to sa pisngi bagong inisihan. Walang pakailan na tinilikuran niya na rin ang 3 kahit nasabihan man siyang walang galang na mga ito. Di naman kasi talaga siya interesado sa family dinner nila. Mas mag-enjoy pa nga yata siya sa party ng kaibigan niya mamaya kaysa malamad rin niyang asawa. Sa kabilang banda, congratulations! Yon ang agad narinig ni Alexander pagkabungad niya pa lang sa pinto ng condo unit ni King. Ang isa sa matalik niyang kaibigan. Bachelor party nito ngayon kaya naman hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong to. At dahil kakatapos silang ikasal ngayong araw, di naman siguro mamasamain nito kung makikisaya siya sa kaibigan bilang celebration ng malalamay niyang kasal kanina. Welcome to the jungle! Halos sabay-sabay namang bati ng mga kaibigan niya sa kanya pagkatuloy niya sa loob. Nang inibot niya ang kanyang paningin, napangisi siya. Tunay ngang jungle ang pinasok niya dahil bukod sa malagubat na ayos ng unit, nagkarat din ng babae sa loob na sumasayaw sa maharot na musika. Habang unti-unting nagtatanggal ng kasuotan. 5 silang magkakaibigan at tulad niya. Galing din sa mga kilalang pamilya mga to. Si Sean Berberabe,
anak ng mayamang businessman at may-ari ng Berberabe Island. Raven Magnaye, kauna-unahang business tycoon sa kanilang magkakaibigan sa edad na 18. Francis Alabro, ex-military, owned and leads the underground organization called Oscuro Secreto. And of course, Ronaldo Montero. Katulad niyang businessman, founder ng pinakasikat na club na may 5 branches sa loob at labas ng bansa, ang Club V. The great Alexander is here. Hiyaw ni Sean na mistulang baliw at talagang nakabahag pa. Zup bro, ano na bang balita sa Pinas? Busy ka yata magpayaman na. Giit pa nito bago siya inabutan ng basong may alak. Inisang nagok niyang laman noon bago nilapag sa mesang nasa gitna. May 2 babaeng nagsasayaw sa taas nito na waring may pinaliligaya mga sarili. Meron din sa sofa, sa labag, saan mang sulok ng unit ni Sean ay may nagsasayaw na babae. At nang bumaling naman ang kanyang paningin sa pang-isahang upuan na medyo may kadiliman dahil nasa sulok, napangisi na lamang siya. Naroon kasi ang kaibigan niyang si Raven na gumagawa ng milagro sa nakatalikod na babae. Peste ka, Raven. 3 kwarto nakita ko rito eh. Sana man lang doon na kayo nagmilagro. Sigaw naman ni Ronaldo bago lumapit sa amin ni Sean. Kamusta? Yaman na natin ah. Pakalog na? Anitong may malawak ng ngiti sa labi. Namumula na rin ang pisngi nito at pabisan na. May hawak pa itong bote ng beer sa kaliwang kamay at nakalingkis naman ang kanang braso sa maliit na bewang ng babaeng kasama nito. Anong kakalugin mo? Kasangga ko? Peste ka bro. Babae pa rin ang gusto ko at hindi ang kalahi ko. Sagot na naman bago bumaling kay Sean. Congrats bro, malapit ka ng masakal. Nakangising asar niya sa kaibigan. Sigurado ka na ba talaga dyan? Magsabi ka lang. Handa akong dungisan ng dangal nitong si Alexander. Maitanan ka lamang niya. Sabay nilang binatukan si Ronaldo na tatawa-tawa. Iniwan na rin sila kaagad. Muli siyang inabutan ni Sean ng baso na may laman ulit na alak. So, kailan ka pa dumating? Are you staying here for good or what? Sunod-sunod pa nitong tanong sa kanya. Matagal na siyang hinihikayat ng mama niya na manatili dito sa Florida pero siya ang may ayaw. Mas gusto niya sa Pilipinas. Isa pa hindi niya rin maiwan-iwan ang OGC sa Pinas, pati na rin ang mga kaibigan niya. Kasama rin naman ang mama niya ang daddy nito sa Florida. Madali lang ding magparoot pa rito kung gusto niya. Sadyang ayaw niya lamang talaga. Siya na ang nagkusa na kumuha ng beer sa mesa at tinungga ayon bago sinagot sa Sean. 1 week lang siguro ako rito tapos babalik na rin ako kagad ng Pinas. Tumikim siya at halos babulong na binalita kay Sean ang naganap kani-kanina lang. I am married. Aniya na kinakunot ng noon na Sean. Are you kidding me? Kunot noong tanong nito at halatang hindi naniniwala. Bakit wala kaming nabalitaan? Alam mo na, ultimo utot mo nga yata'y binabalita ng mga chismosong media. Kasal pa kaya? Oh well, nalusutan ko sila ngayon. Hindi pa rin alam ng mga magulang ko na ikinasal na ako. Pero natutuwa naman si dad kung sakali. Ngumisi siya bago hinila ang babaeng nakaupo sa mesa. Sa akin ang Santiago Tech na matagal niya nang gustong bilhin. Aniya pa. Hinagkan niya ang babae ngayon nakalagay na ang mga braso sa kanyang batok. Habang magkahina ang kanilang labi, sumasabay ang babae sa mapang-akit na musika. Oh my, paano mo nakuha yon? Matagal nang inaawitan ni Tuto Alan yun na. Tell me bro, anong ginawa mo? Sunod-sunod nitong tanong na hindi niya nasinagot pa. Abala na siya sa pakikipaghagkan sa babae. Dahan-dahan na rin tinanggal ng babae ang necktie niyang suot at binabaklas ang botones ng tuxedo niya. Peste kayo, may bakanting silid sa dulo oh. Huwag kang tumulad kay Raven at Francis na kung saan lang abutin, kaharutan, doon na lang. Asik pa niya kay Sean bago sila iniwan ng babaeng kahagkan niya. Bahagya namang tinulak ang babae dahilan upang matigil to sa ginagawa at napatingin sa kanya. I want in bed. Anya rito na tanging ngiti lang ang naging sagot. Ang babae rin lang ang humila sa kanya patungo sa silid na sinasabi ni Sean. Pagkatuloy pa lamang nila ng silid, tinulak na kagad siya ng babae sa kama. Hinayaan niyang tanggalin nito ang tuxedo niya at gawin ang kung anumang gusto nito sa kanya. Ang tayang hangad niya lang ngayon ay makaraos at makalimutan ang kanyang asawa na malamang naghihintay na sa kanya. Di niya man maintindihan kung bakit tila bigla nilang nagbagong asawa niyang si Alexis, nais pa rin niya na angkinin ito. Pero sa ngayon, sapat na muna ang babaeng nasa harapan niya. Wala nang kahit ano sa katawan niya. Napapikit na lang siya, tiniisip na lamang ang magandang mukha ng kanyang asawa habang pinapaligaya siya ng iba. Vera's POV.
Kagad namang tinawagan ni Vera ang kambal na si Lex na makauwi siya sa condo unit niya. Tulad nga ng sinabi ni Adam, kumain lang sila at nagkwentuhan na para bang matagal na silang magkaibigan at palagay sa isa't isa. Marami siyang nalaman tungkol dito. Karamihan ay tungkol sa love life ni Adam, business, hobbies at syempre kalokohan na rin. Aminado rin siya na nag-enjoy siyang kasamang lalaki at umaasang muli niya itong makakasama. Napatawag ka? May problema ba? Sunod-sunod pang tanong ni Lex sa kanya nang sagutin nito ang tawag niya. Makikibalita lang ako sa kasal mo. Should I congratulate you? Kamusta ang honeymoon? Nakailang rounds kayo? Balik tanong niya naman. Tinanggal niya lahat ng suot sa katawan at tumuloy sa banyo. Dala pa rin ang cellphone at kausap pa rin ng kapatid niya. Nag-umpisa siyang maligo. Nilagay niya sa parte ng banyo kung saan di mababasa ang cellphone niya. Parang di naman ako kinasal. Wala ring honeymoon naganap. Busy ang bayaw mo eh. Isa pa ayoko sa kanya. Di ko gustong kagaspangan ng ugali niya. Mukha rin namang ayaw niya sa akin. Paglalahad nito sa kanya. Ayoko sa kanya. Tinapos niya muna ang mabilis sa paliligo bago isa lang naman na naglagay ng skincare sa mukha at lumabas na. Dumiretso ng kama at di na nag-abala pang magsuot ng damit. Total wala naman siyang kasama. Sanay na rin siyang matulog na walang damit. Eh di hindi mo pala natikman ang luto ni bro. Unang gabi ng kasal mo, unan lang katabi mo. Magsanay ka na lang muna dyan mag-isa. Pinandilatan siya ng mata ni Lex dahil sa katabilan ng dila niya. Malutong natawa lang ang naging sagot niya bago pinasahan ng video ang kanyang kapatid. Dahil doon tinapos na ng kapatid nito ang tawag at di na nagawa pang magpaalam. Inayos niyang sarili at tinintay na dalawin siya ng antok dahil sa matinding pagod na nadama. Hindi naging mahirap para sa kanya ang makatulog ng mabilis. Alexander's POV. Kinaumagahan, nagising si Alexander dahil sa liwanag na nagmumula sa nakahawing kortina sa silid na inuuko pa niya. Bumalikwa siya ng bangon at gano'n na lang ang gulat niya sa kanyang nasaksihan. 3 babaeng pawang mga walang kahit ano sa katawan ng kasama niya sa kama. Oh my, what a wonderful night! Aniya nang maalala kung gaano kainit ang naging gabi niya. Di niya alam kung kailan sila natapos at kung paano sila nakatulog. Basta't ang alam niya maganda at maligayang nagdaang gabi niya. Walang pakialam na tumayo siya at tumiretso na sa banyo upang maligo. Malamang nahinintay siya ng kanyang asawa sa bahay niya. Pero tulad na napag-usapan, wala siyang pakialam. Mabilis siyang naligo. Kinuskus niya ang kanyang katawan na wari mo'y inaalis ang bakas ng yakap at hagkan ng mga babaeng nagpasaya sa kanya nang nagdaang gabi. Nang matapos, kinuha niyang tuwalin na kasabit sa loob ng banyo. Pagkaalis, muli niya pang pinasadahan ng tingin ng 3 babae na ngayon tulog pa rin at tila ba pagod na nasa kama. Napapangiting umiling siya bago lumabas ng silid. What the? Nasa po niya ang sarili niyang noon ang bumungad sa kanya ang 3 kaibigan niya na mga tulog pa rin. Si Raven ay nasa pang isang upuan. Tulog ang bugok, nakaboxer lang. May babae sa paanan nito at nakasandal sa binti niya at tulog din. Si Ronaldo na may prenting nakahiga sa lapag habang nakaunan sa baraso ng babaeng tulog din. Ganon din si Francis, nakatulog naman siya sa mahabang couch. Sa harap may babaeng nakasandal sa kanya at nahihimbing din sa pagtulog. Walang pakialam, nilampasan niya ang 3 bugok at akmang kakatok sa silid na Sean kung saan to tumuloy kagabi. Ngunit bago niya pa maiangat ang kamay niya, bumukas ng pinto at bumungad ang pupungas-pungas na si Sean. Nagulat pa to nang makita na wala siyang pang itaas. Tanging tuwali lang nakatapi sa bewang niya. Oh my! Nasa langit na ba ako't ikaw si San Pedro? Anito sa kanya. Huwag kang assuming, hindi ka tatanggapin sa langit at lalong hindi ako si San Pedro. Di hamak namang mas gwapo ko ron. Bali walang sagot niya naman. Pahiram ng damit, uuwi na ako. Giit niya pa. Muli namang tumuloy sa Sean sa loob habang kakamot-kamot sa batok. Hindi niya na sinundan pa at baka kung ano pang makita niya sa loob ng kwarto nito. Makalipas ang 2 minuto muli itong lumabas. Hawak ang puting t-shirt at jogger. Inagis man ito sa kanya ang kulay itim na boxer na kaagad niya namang nasalo. Thanks, aniya. Sinuot niya rin yon kaagad kahit na nga ba nasa harap niya pa rin si Sean. Ikaw nang bahala sa mga baliw na yan. Hindi ko na sila hihintaying magising. Bumaling ang tingin ni Sean sa mga kaibigan nila na natutulog pa at napapailing na lamang. Ang mga bugok na yan. Narinig ko pa ang kanilang mga sigaw kahit nasa loob ako ng kwarto. Ginawa nilang playground tong unit ko. Tanging easy lang naging sagot niya dahil isa rin siya sa mga nakipaglaro ng apoy kagabi. I'll go ahead.
Pagpapaalam niya rito, bago to tinapik sa balikat. Mabuti pa na mabawasan ang sakit ko sa ulo. Isa pa, your wife is waiting for you. Dahil sa sinabi nga ni Sean na wala ang ngiti niya sa labi, ipakilala mo kami sa asawa mo next time. Pangaasar pa nito sa kanya. Tinaas niya na lang ang kamay niya at pinakita rito ang gitnang daliri niya bago tumalikod na.